Huwag mag-cellphone kung hindi kailangan. Huwag masyadong makipagkwentuhan, okay lang mag-react. Pero pwede naman tumawa, pwede ano. Pero huwag naman yung nag-usap na kayo, di ba? May nagsasalita eh. So, personally, mga nakaraang linggo, I struggled as a preacher. And sabi ko, Lord, sa tingin ko, magkakaroon ako ng problema in terms of preaching and bringing your word to your people. Sabi ko, baka dahil sa mga nangyayari at sitwasyon ng simbahan ay maaaring yung ituturo ko kahit na paghandaan ko at gawin ko lahat, maaaring dahil sa mga sitwasyon ay baka masayang lang. And the Lord reminded me the verse, huwag mong ibigay ang perla sa baboy. Dahil yuyurakan niya lang ito. And I believe, hindi mga baboy ang kasama ko. Hindi naman kayo mga baboy, no? Kasi ang baboy, kahit bigyan mo yan ng ginto, hindi niya ma-appreciate yan, tatapak-tapakan niya lang yan. O, bigyan mo ng perlas, diamante, dahil hindi niya alam ang halaga, tatapakan niya lang yan. Pero, I believe na kayo ay mga handa ng makinig ngayong gabi. Amen? Kaya nga, ine-encourage ko kayo, kahit na sino nagtuturo dito sa harap, pakinggan nyo maigi, siguradong may mapupulot tayo dahil salita ng Diyos yan. At kung minsan, bakit wala tayong matutunan, hindi dahil meron kang favorite preacher. Siguro, kailangan lang natin matutunan na huwag tayong dedepende sa simbahan o sa tao pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kundi sa katotohanan lang na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Amen? So, wala namang problema kung meron kang favorite preacher or favorite translation ng Bible. That's not a problem. Pero hindi dapat doon nakabase yung ating kagustuhan na malaman ang katotohanan. So I would like to start with Hebrews chapter 11 verse 6. It's impossible to please God without faith because the one who draws near to God, lahat daw ng lumalapit sa Diyos, must believe that He exists. O dapat, kung lalapit ka sa Diyos, dapat naniniwala ka na Siya'y buhay at kung sino Siya. Kung paano yung pagpapakilala niya sa sarili niya. At ang pangalawa, hindi lang doon natatapos, that He rewards people who try to find Him. Dapat naniniwala ka na ang Diyos na ito ay nagbibigay gantimpala sa mga taong gustong makilala Siya. So, hindi ko na kayo tatanungin kung gusto niyo makilala ang Panginoon dahil nandito kayo ngayon sa simbahan. Probably, you are here, you are part of our Sunday service because you are seeking God tonight. Tama ba? Okay. Mga kapatid, at kung nandito ka para makilala ang Panginoon, dapat maniwala ka na gagantimpalaan ka niya sa ginagawa mong ito. Now, ang ating topic ay ngayong buwan ay patungkol sa letter P. Pag lang, hindi naman pagpag. Pero binubuo natin sa pagpag. So, grabe no, hindi niyo makakalimutan talaga. So, patungkol palagi sa pagpapala o blessing. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yan, Pastor? Dahil ba kailangan maging materialistic kami? Dahil napapatunayan ba ang pagiging Kristiyano kapag may blessing ka? Hindi naman. Pero, imposible na Kristiyano ka at hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kasi nahati ang buhay ng Kristiyano. Kalahati ng buhay siguro natin ay pagpapala at kalahati ay pagsubok. Kaso nga lang, nagiging problema, mas na-emphasize natin palagi sa usapan natin, lagi patungkol sa mga kabigatan ng buhay ng Kristiyano kasi hindi dyan nasusukat sa mga blessing. Pero dapat kapatid, ibahin din natin yung ating pagkaunawa pagdating sa mga blessing ni Lord. Kaya natin pinag-uusapan to dahil maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon o ayaw magtiwala sa Diyos dahil hindi sila makapaniwala na ang blessing ay nanggagaling talaga sa ating Diyos. Well, may mga ilang Christian, nagsiserve sila, pero sooner or later dahil may magandang offer ng trabaho, o kaya naman kung merong in-offer sa kanya na business pero illegal, pinili niya. Kasi nga, hindi siya naniniwala na kaya ba akong pagpalain ng Panginoon sa pagsunod ko sa Kanya? Kapatid, kailangan maniwala tayo
na ang Diyos nagbibigay gantimpala sa mga taong lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. So this is a counter-attack sa maling katuruan na kapag buhay Kristiyano, miserableng buhay. Sabihin mo, miserable ka na ba? Hindi tama yan. Hindi dapat miserable ang buhay mo bilang Kristiyano. Dahil lahat ng pagpapala at mabuting bagay ay galing lang sa ating Panginoon. Kailangan nating maunawaan na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang puro paghihirap, pagtitiis, pag-iyak. Diba? Kailangan maunawaan natin, katulad ni Jesus, kaya nga niya tinapos yung krus ng Kalbaryo, hindi niya tinitignan yung hirap. Oo, nahihirapan siya ng mga oras na yon. Pero sabi sa katotohanan ng salita ng Diyos, tinitignan niya yung future, yung magandang ibubunga ng kanyang pananampalataya. Nagulat kayo, nananampalataya din si Jesus. Oo, naniniwala siya na kapag natapos niya ang krus ng Kalbaryo, ikaw at ako, kapag humingi ng tawad sa Panginoon, ay pwede nang tanggapin ng Diyos. Kasi kung hihingi ng tawad ang tao sa Diyos at hindi namatay si Jesus, kahit humingi tayo ng tawad, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil namatay na si Jesus, lahat ng tao tulad mo at ako, kung hihingi ng tawad sa Panginoon, magsisisi at magtitiwala sa Kanya, tatanggapin siya bilang Diyos sa tagapagligtas, asahan mo. Isa lang ang pangako ng Diyos. Tatawagin ka at bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil namatay si Jesus sa atin. So, ganun din si Jesus. Dapat ganun din tayo. Para naman, pag dumating sa punto na pinapipili ka ng Panginoon, ng sitwasyon, ang Panginoon ba o kayamanan, piliin mo ang Panginoon dahil ang tunay na kayamanan dito sa mundo nanggagaling din naman sa ating Diyos. Amen? At maraming tao ayaw lumapit sa Diyos dahil pag iniisip nila, ayoko sa Diyos, maghihirap ako dyan. Nako, maling pangunawa yon. Hindi po totoo yon. Kung pwede lang sanang tumayo yung mga manggagawa tapos tatanungin ko kayo, tignan nyo yung mga manggagawa dito. Gusto nyo bang maging katulad nila? Well, kung ako, nasa kalagayan ng isang bagong mananampalataya, gusto kong maging katulad ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Gusto niyo ba maging katulad ni Mariela? Diba? Hindi ko naman sinabing maitaas siya. Pero dahil naglilingkod ka sa Panginoon, makikita mo, wow, ang sarap maging katulad ni Mariela. Katulad ni Jelan. Diba? Kaya, kailangan maiba ang pananaw natin pagdating sa blessing. Minsan, ang blessing ay walang blessing sa mundo. Lahat ng magagandang bagay dito sa mundo, temporary lang. Pero lahat ng blessing sa Panginoon ay panghabang panahon. So, babasahin muna natin ang Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Gusto ko, samahan niyo ako sa pagbabasa. Kung kayang i-flash ng ating team, pwede naman. Pero kung hindi, tingin kayo maigi dito at makinig ng maigi. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iaalay mo siya sa akin bilang handog na sinunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin paghahandog. At isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at 2 alipin. Lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos. Nang ikalimang araw, tama ba? Ikatlong araw pa lang. Ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ng lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa 2 niyang alipin, dito muna kayo, bantayan niyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. So, yung kanina, yung pag-worship natin, magandang bagay sa Panginoon niya, may blessing dyan. Kaya kung kumakanta ka, huwag kang mahihiya, kakantahan mo ang Panginoon. Babalik din kami agad. So, sabi ni Abraham, babalik kami, 2 sila.
Pinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama! Sumagot si Abraham, Bakit anak? Nagtanong si Isaac, May dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan na po ang tupang ihahandog? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar ng sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, ginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin niya, nasana niya si Isaac. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo pinagkaitang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay nakasabit sa sanga ng kahoy at hindi ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglaan ang Panginoon or the Lord who provides or Jehovah, yes, Jehovah Jireh. Ang Diyos ay naghandog. Ito ang pinagmula ng kasabihang sa bundok ng Panginoon ay may inilaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng bituin sa langit at ng mga buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. At doon po nagtapos ang storya. Ngayon, sa binasa nating istorya, I know you are a bit afraid thinking the story na isang tatay tinawag ng Diyos at hiningi ng Diyos yung anak niya at yung tatay ay iaalay yung anak niya sa Diyos. Mahirap. Amen? Tama po ba? Yung mahal mo, isusuko mo. Isusuko mo sa Panginoon dahil hinihingi ng Diyos. Alam ko may mga hinihingi sa atin ng Panginoon. Meron ba? Minihingi ba sa iyo ang Diyos, Mark? EJ? Ikaw, tanongin mo sarili mo, may hinihingi ba sa akin ang Panginoon? Yung mahalaga, kaya mo bang ibigay yan sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, itong nakaraan, nakita niyo naman yung post ko, di ba, about sa may binigay si Lord sa akin. Pero, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung gusto mong kunin ito, kunin mo. Kung ayaw mong, kung hindi mo babawiin, edi salamat. Pero, binigay mo sa akin to, mahalaga sa akin to. Pero kung gusto mong kunin, Lord, you can take it anytime. Kunin mo sa akin. Sa ngayon, ayun yung mahalaga sa akin, di ba? Pero may mga bagay pa ako na alam kong mahirap pagdating ng panahon. Halimbawa, yung asawa ko, di ba? O magkasakit yan. O kaya naman, magiging anak ko. Mahirap talaga. Tama po ba? So, pero ayaw kong mag-focus kayo sa hirap ng pagsubok. Kasi the more na tinitignan natin yung hirap na ating isasakripisyo sa Panginoon, hindi talaga natin magagawa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maliban na lang, kung titignan mo, you learn to focus o tignan yung gantimpala sa likod ng pagsunod mo sa Panginoon. So ngayon mga kapatid, we will learn and practice na sa kabila ng pagsubok, kailangan matuto tayong mga Kristiyano, katulad ni Jesus, na huwag masyadong mag-focus sa hirap ng pagiging Kristiyano, kundi magfo-focus tayo o tuturuan natin sarili nating tumingin sa mga pagpapala ng isang taong sumusunod sa Panginoon. Amen? So sa istorya na ito, challenge. Kasi ganyan tayo, medyo kapag nagbabasa tayo, maging sa balita, mas attracted tayo sa mga negative, more on positive. So this is a quiz. Ano yung reward
ni Abraham sa storya? Nakalimutan na. Ang hirap isipin. Pero tatanungin ko kayo, ano yung pagsubok ni Abraham? Napakadali. Diba? Ganyan tayo, mga Kristyano. We need to learn. Sabi nga ng Hebrews 11:6, kung lalapit ka sa Diyos, kailangan maniwala ka na siya ay buhay at kailangan maniwala ka na siya ay Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga taong lumalapit sa Kanya. So kailangan, kapatid, optimistic tayo. Positive tayo mag-isip pagdating sa buhay Kristiyano natin. Kaya nga may mga Kristiyano talaga bumibigay sa pagiging Kristiyano kasi nakikita yung hirap ng pagiging isang Kristiyano. Pero hindi nakikita yung napakagandang benepisyo at pribileyo ng pagiging isang Kristiyano. Ngayon kapatid, kung iisipin mo, lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, kumpara sa hirap ng pagiging Kristiyano, pwede ko ba makita ang taas ang kamay ng gusto ng mag-backslide? Di ba ang hirap tumalikod sa Diyos? Kung iisipin mo yung mga pagpapala niya na binigay niya sa atin. Kung aking bibilangin, mga pagpapalang iisa-isahin. Kukulangin ang dami ng bituin at buhangin. Mamaya lalo nyo ma-appreciate yan. Stay with me. Alam ko, nandun pa kayo sa moment na si Abraham sasaksakin yung anak. Pero gayahin natin si Abraham. Nakatingin siya na sabi niya, ang Diyos ay magpo-provide, hindi niya hayaan, susunod lang ako sa Kanya. Pero, sabi nga sa New Testament, kahit na mapatay ko si Isaac, kayang buhayin ng Panginoon. You see that kind of faith? So, tingnan natin. Handa ka na ba, kapatid? So, kailangan maging utak blessing din tayo somehow. Hindi dahil mukha tayong mga blessing. Because we love and we believe that the Lord is the one who gives blessing to our lives. Kaya wag kang lalayo sa Panginoon, iisip mo, naku, ayoko maging Kristiyano kasi hindi ko magawa yung gusto ko. Kapatid, nagkakamali ka ng pagkakakilala sa Diyos. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you who our God is. Ang totoo, ang Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay sa buhay ng isang tao. Pwede mong palakpakan ng Panginoon dyan. Handa ka na ba? So, magpapagpag tayo. Ipagpag mo. Ipapagpag natin yung mga negative things na yan. Kasi hindi naman masama na kailangan tanggapin natin na ang buhay Kristiyano ay isang buhay pagsubok. Amen. Pero, kung the more na nandoon ang ating paningin, hindi tayo uusad o susuko tayo bilang mga Kristiyano. Kaya ating topic ay pagpapala sa pag-aalay. At mamaya mag-iiba pa yan. Pero tuloy-tuloy tayo. Sabi sa Romans chapter 4 verse 16, kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya. Nakita mo, kapatid? Nakabatay daw ang pangako ng Diyos ayon sa pananampalataya. So may mga promise si Lord. Pero, depende sa pananampalataya mo. May mga nakahanda siya sa iyo, pero kung hindi ka maniniwala, hindi mo matatanggap parang kaligtasan yan. Minahal ka ng Diyos, namatay siya para sa iyo, muli siyang nabuhay, at babalik siya para sa iyo pa rin. Pero kung hindi ka nananampalataya, ay wala ding saysay. Kaya mahalaga yung naniniwala ka. Mahalaga na nananampalataya ka. Para ito'y maging biyaya ng Diyos. Kita nyo? Nagiging biyaya ito kung nananampalataya ka at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng hindi Hudyo na sumasampalataya ring tulad ni Abraham na ama nating lahat. Okay. May mahalaga dito ang isang parte sa last part. May pananampalatayang pinag-uusapan dito. Pananampalataya tulad ni Abraham. Yes, that's true. Hindi ko alam kung hanggang saan natin kayang sundin ng Panginoon, pero si Abraham, ito yung tinawag ng mga theologian na full submission or complete obedience to the Lord. Ito yung peak season ng kanyang faith at dito nakita yung kaganapan ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. And I believe, ikaw at ako ay lalago din ang ating pananampalataya. Dapat, hindi mo isipin na horror story to. This is a love story.
This is a motivational story. Kaso nga lang, dahil nga negative thinker tayo, naiisip natin yung pangit na side ng story. Kaya ang sabi dito, pananampalatayan tulad ni Abraham. We need to believe like Abraham. So, sino dito kaya nang patayin ng kanyang anak para sa Panginoon? Hindi naman hihingi ng Panginoon yan ng basta-basta. Pero, alam niyo po, si Abraham, dumaan din sa proseso yan. Bago siya maging full submissive sa Panginoon. Ako din, bago ako magpastor, nagpasaway din ako ng ilang taon, pero unti-unting lumago. Tama po ba? Kayo rin naman. Amen? So, naniniwala kayo na lalago at lalago pananampalataya nyo. Amen? Okay. Kayo naman kasi iniisip nyo, ang hirap naman. Mahirap talaga. Kapag iniisip mo agad yung mahirap na side. 1 plus 1 equals? Bakit madaling sagutin? Kasi, alam nyo na yan, nag-elementary kayo. 1 time is 1? 1. 1 divided 1? 1. 1 square root of 24. And, mga mathematician, no? Hindi, makagawa nga ng problema, di ko kaya sa math, no? Pero mahirap, tama? Pero sa mga mathematician, kaya nila yan. Bakit? Kasi dumaan na sila sa proseso. Kaya mga kapatid, wag nyo agad isipin, no, hindi ko kaya yan, hindi mo pa talaga kaya yan. Ibibigay lang sa'yo ni Lord yung kaya mo lang sa ngayon. Amen? Ano lang kaya mo ngayon? Magsimba every Sunday. O masama ba yun? Pananampalataya yun. Ano kaya mo ngayon? Mag-thank you Lord pag kumakain, bago kumain. Amen? Pagkagising, thank you Lord. Kaya nyo na ba mag-pray ng 1 hour? Sa mga bago, mahirap pa yun. Pero lalago yan. Amen? Tama po ba? Oh, see? Gets? Kailangan matuto tayo na wag natin pagbibintangan ng Panginoon na nagpapagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Actually, siya nga yung nagte-train sa atin, nagpapalakas sa atin para magawa natin yung mga bagay na hindi kaya natin bilang mga tao, ngunit magagawa natin bilang mga anak ng Diyos. So, ganyan ang pananampalataya natin, magiging katulad ni Abraham. Batiin mo na yung katabi mo, congrats, ngayon pa lang. Isang araw, iaalay mo din ang iyong, hindi ko alam kung anong iaalay mo, pero iaalay mo rin yan sa Panginoon dahil love mo siya. Huwag kang mag-alala, masusukat din. So, focus tayo sa blessing. Ayoko mag-focus sa problema. Masyado, pinag-uusapan nga natin blessing, that's problema po. Pag-usapan natin blessing para ma-motivate tayong harapin yung problema. Pwede ba yon? Okay, sige. Number 1, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng mga laing kasing dami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. So, hindi nyo maintindihan yan bilang mga Pilipino. Kasi nga, isip, ayoko magkaroon ng ganyang anak, Lord. Isa nga lang ang hirap buhayin. Pero alam nyo, sitwasyon kasi ni Abraham dito, 100 taon na sila halos, wala pa rin silang anak. So, nagpipray sila, Lord, kahit isa lang. So, binigyan siya ni Lord ng isa. At yung isa, hiningi. Ano po yan, Lord? Ganyan talaga si Lord. Ganyan tayo kamahal. Hindi kanya hayaan na college ka na, 1 plus 1 lang alam mo. Bakit? Nakakatawa yun. Diba? That's stupidity. Kung 1 time is 1, high school ka na, di mo pa alam, hindi ako nagdi-discriminate, you need to know it. Kasi nga, magka-college ka eh. Gusto mo maging accountant, gusto mo maging lawyer, gusto mo maging doktor, pero hindi ka marunong magbasa. Diba? So, God is good. Amen? Tinutulungan niya lang tayo dito, mga kapatid. Hindi siya dito yung pabigat. Ikaw pabigat sa istorya, hindi ikaw main character. Hindi ikaw main character dito. Si Lord ang main character at tayo yung pasaway at tayo yung araw-araw niyang nililigtas. Tayo yung mga minsan matitigas ang ulo, tayo yung pinapalambot niya para dahil nasa pagsunod talaga yung pagpapala. Andun mo talaga. Although may pagpapala kahit na tayo hindi nagiging tapat, pero kapatid, bilang isang Kristiyano, may mga bagay lang na mangyayari sa atin kapag sumunod tayo sa Panginoon. So balik tayo. Sabi, bibigyan ko kayo kasi dami ng bituin sa langit na mga anak. Sa buhay ni Abraham, gusto niya yan. Hindi, tanungin ko kayo, what if, si Abraham kasi mayaman na to eh. What if milyonaryo kayo? Millionaire. Ilang anak gusto nyo?
at hindi mahirap manganak? Gugustuhin ko na marami. Kaya naman ayaw natin ng maraming anak kasi ang hirap buhayin. Amen? Ang hirap manganak. Ang hirap magpalaki ng anak. Kung anak mo katulad ni Abraham, masunurin. Hello? Diba? Paano mga anak mo masunurin? Yung nanay nga, gumawa ng isang anak, ang bait naman ng anak ko, gagawa pa ako ng isa. Sumunod, black sheep, ayoko na. Pero sabi dito ni Lord, bibigyan kita ng napakaraming anak. At ito hindi anak ng pabigat. Mga anak ni Abraham, mga nananampalataya sa Diyos, mga masunod. Sana magaganda palang maraming anak. Kasi ngayong may sakit ako, ang daming nag-aalaga sa akin. Hindi, totoo yan. Totoo po, mga kapatid. Sabi sa mga nagiging pasahero kung may sakit, nagda-dialysis, lagi nila sinasabi, alam mo, napakapalad nyo, ang dami nyo magkakapatid. Pero nung bata pa, di naisip yun. Kaya sino dito may anak na 4, 3? Mapalad ka na. Mapalad mo, mami, pagtanda mo. Kaya pagsisimbay mo lagi yan, dahil pag tumigas ulo niya, sakit sa ulo niya, di ba? Laging may takot sa Panginoon, lalo na yung mga apo mo. Dahil napakapalad. Ayun nga sinasabi nila kahit hindi Kristiyano Sinasabi nila kasi mahalagang maraming anak, maraming mag-aalaga sa akin. So, sa mga bata, ayaw ko maraming anak, mahirap pastor. Hindi, kasi mahirap talaga kapag matitigas ulo. Pero kung masusunurin, mapagmahal sa Diyos, at wala kang problema sa panggata, sa tirahan, naku, ang sarap mag-anak ng marami. At ang pangako niya kay Abraham ay kasindami ng bituin at buhang. At ikaw at ako yun. Alam mo mga kapatid, naging bahagi tayo ng lahi ni Abraham. Simula nung ginaya natin siya sa pananampalataya. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos sa kapagligtas, naging katulad tayo ni Abraham. At ang mga pangako ni Abraham ay naging pangako na din sa atin ng Panginoon. Okay? So, gusto niyo na ba maraming anak? Na-convince? Di, Isa pa rin? Okay na, walang problema. Mako-convince ka din ni Lord. Hindi kita mako-convince, pero si Lord nagko-convince sa'yo. Lalo na kung nanganak, ang cute, no? Kamukha ni, sino ba maganda kamukha dito? Kamukha ni Yani. Wag no. Mga 5 Yani, pwede na, no? Mga kamukha ni Mitch, ni Arjun, ni Lindon. Gusto ko yung mga malalakas dating Di ba, mga kapatid? So, napakapalad ni Abraham. Amen? Ang ganda ng pangako sa kanya. Kaya ganyan din ang gusto sa atin ng Panginoon. Ang gusto niya sa atin, hindi lang pagpalain tayo ng panahon tayo bata hanggang ating pagtanda, ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Number 2, sasakupin nila ang lungsod ng kanilang mga kaaway. Ano ba? Hindi ko maintindihan yan, Pastor. Okay, let's put it this way. Ang sabi niya, sabi ng Diyos kay Abraham, kasi nung panahon nila, panahon ng gera talaga yan Sakupan talaga yan. Pero sa panahon natin, may sakupan ba? Pag sakupan, masama Pero parang sinasabi dito, bibigyan kita ng mga anak na Olympian. Mga competitive sa buhay. Mga anak na Carlos Yulo, tapos 2 medal, no? Parang kinilig, Heidelin Diaz. Gusto niyo ba mga ganung anak? Diba, okay naman. Pero kahit hindi Olympian gold model, mahal ng magulang yan, walang problema dyan. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, bibigyan kita ng anak na hindi talunan. Bibigyan kita ng anak na kung ano man tahakin niya, mag-ministry man siya, magsisikap siya sa buhay. Magtatagumpay siya. Lahat ng battles niya ay hindi magiging pabigat sa iyo. Minsan kasi problema ng anak, problema na rin ng magulang, no? Minsan nagiging ganun din talaga. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung pinangako sa kanya. Bibigyan kita ng lahi. At itong lahi mo, pag nagkaanak ka, hindi yan magiging kawawa sa mundo. Magtatagumpay yan. Hindi ko sinasabing maging materialistic. Hindi yan lahat nasusukat sa kung ikaw ay achiever or not. Kasi pwede ka rin maging mananagumpay ng kaluluwa. Mapagmahal sa mga mahihirap. Mapagkawang gawa. Hindi katulad ng mga tao sa mundo. So yun ang pangako sa kanya. So gusto nyo ba ng ganyan? Siyempre naman. Diba?
Tayo nga lang, gusto natin, anak natin, nagtapos ng college. Amen? Simple lang. Diba? At ganyan din, ang pangako ng Diyos kay Abraham. Marami pang blessing yan. Ako, baka, ayoko kayo magmukhang blessing, pero ingatan nyo ang puso nyo, ha? Talagang ma-spoil tayo, eh. At sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumusunod sila sa akin. Isipin mo, Jeya, si Asyong, naging blessing sa barangay nyo. Naging barangay captain. Tapos pinatayuan ng mga poste, bawat bahay. Hindi. Di ba ang sarap pag yung anak mo kinagigiliwan ng mga tao sa paligid? O yung anak mo, ano ba yung anak mo? Nakipag-riot na naman. Diba? Gigigil na ako sa anak mo. Papabagansya ko na yan. Di ba? O, di ba? Ang sarap patayin. Di ba? May mga ganyan. Mga magulang ngayon ang may problema sa anak nila kasi sobrang dami ng kalokohan, kailangan niya itago dahil sa bingit ng kamatayan, gustong patayin. Kayo ba? Pipiliin kayo. Gusto niyo anak na parang kinagigiliwan. Ay, naku. Gusto kong dikitan yan. Kasi blessing yan. Mabait na tao, matulungin, mapagmahal. Amen ba? Ang ganda ba ng pangako? Biruin mo yung anak niya, magiging pagpapala sa buong mundo. Legacy. Hindi lang blessing ngayon, blessing in the future. Kaya kita mo, hanggang sa atin, naging pagpapala sa atin yung mga descendants si Abraham. Tayo ngayon, nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Pinanganak ka man mahirap, pinanganak ka man may problema, pero may pag-asa ka sa Panginoon. Dahil yun sa mga descendants, sa mga mananampalatayang katulad ni Abraham. So, gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Amen. Napakasarap. Magtiwala sa Panginoon. Another thing. So, yan yung tatlong pinangako nung sumunod si... Isa pa lang yan. Isang pagsunod pa lang yan. Meron pang pangako. Sa overflowing promises, promise to descendants, ito, patay na po si Abraham. Patay na. Halimbawa, ako, patay na ako, tapos yung anak ko. Halimbawa, si Brother Willie, malakas pa naman yan. Siguro mga 50 years pa yan bago mawala. Siguro wala na siya. Tapos si Chelly Pate natira, no? So, sabi dito, dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at pinabiyag sa inyong kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong ninuno, titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong ninuno na sina Abraham. Grabe. Pinagpala itong lahi ng Israel dahil yung pangako, hindi dahil sa mabait sila, pero dahil sa napakabuti ni Abraham. Mga kapatid, patay na si Abraham nito. Pero yung blessing, dumadaloy pa rin. Ako gusto ko niyan, kahit mamatay na ako, alam nyo, isa yun sa mga pinoproblema ko na kasi mag-aalak na ako, magkakaapo din isang araw. Isa sa mga pinoproblema ko, paano kapag patay na ako, kawawa naman anak ko. O kaya naman, kawawa naman yung apo ko. Iniisip mo ba yun, Annalyn? Pero alam mo, kung ikaw magiging tapat sa Panginoon, susunod ka sa Kanya, kahit wala ka na, yung pagsunod mo sa Panginoon, aanihin ng apo mo, ng susunod na lahi mo. Sino dito unang born again sa family? Taas ang kamay. Come on, be proud. Sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos! Alam mo kapatid, nasa langit ka na, nakikita mo yung apo mo, magpapakamatay na sana, pero dahil nakita niyo yung pananampalataya mo sa Panginoon, maaalala niya yon. Hindi siya susuko. I remember, ginikwento ni Pastor Apollo, di siya mapanalangin noon. Yung lola niya, mapanalangin. At ngayon, wala na lola niya, nananalangin pa rin siya. Siguro yung lola niya, ang galing talaga ng apo ko. Malang-mala sa lola niya. Oh! Sasagutin, manalangin mo. Sabi siya sa pastor, no? Ganon din, mga kapatid. Ganon din sa Panginoon. Alam mo yung iniisip mo, ang hirap maging Kristiyano, nag-iisa lang ako sa pamilya ko, sa lahi namin, kamag-anak ko, mga kapatid ko, puro mga
Ako lang isang born again, kapatid. Kumapit ka lang. Hindi mo pagsisisihan yan. Nasa langit ka na, inaani mo pa rin yung pagsunod mo sa Panginoon. Pwede man balakpakan natin ng Diyos sa bagay na yan. Woo! Ang sarap maging anak ng Diyos. Isa pa, alalahanin po sa Leviticus 26:13-14, alalahanin po ninyo ang pinangako nyo sa inyong lingkod na sina Abraham. Alam nyo si Moses to. Nung pagkatapos sila iligtas sa Egypt, inihiwalay, tas pinagpapala, pinapakain ng mana. Hindi sila nagtatrabaho pero araw-araw na may pagkain. Naku, sarap, no? Ang tawag nila sa pagkain, mana. In translation, ano ito? Ibig sabihin, alam nyo, yung pagkain na yun, hindi maipaliwanag kung gaano ito kaganda, kasarap. Pero yung mga Israelita, talagang walang kakontentuhan sa buhay, no? Pero alam mo, ito, mana. Ang chef nito, si Lord. Kakainin na lang nila. Sineserve sa kanila araw-araw. Kaya minsan yung ganda ng buhay, wala sa ano yan, no? Wala sa material. Minsan nasa contentment, eh. Kailangan makita mo kung gaano nakaganda yung buhay mo simula sumusunod ka sa Panginoon, kapatid. Ang ganda na. Tingnan mo yung kapatid mo. Ang ganda na. Pwede na to. Kailangan mo lang maging kontento eh. Kasi ito, araw-araw kumakain ng mana. Hindi ko sinasabi huwag kayo magtrabaho, pero kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi mo po problemahin. Pero syempre, ano ba, Pastor, ano ibig sabihin ng pagsunod? Pero syempre, sinasabi ng Panginoon, di ba, magsikap tayo sa buhay. Sila kasi ng mga panahon na yan, hinihiwalay sila, hindi muna sila pinagtatrabaho talaga. Kaya, kapatid, sumunod ka sa Panginoon. So sabi dito, mga Israelita, mga pasaway, napakababait. Nung dadalhin na sa kanila yung mga 10 utos ng Panginoon, pagbaba, may gintong guya, sumasamba na. Ito si Yahweh. Mukha siyang guya. Ano ba yun? Ano ba to? Toro ba yun? Mukha siyang kalp. Sabi naman nila, si Yahweh daw yun. Kaso gumawa sila ng imahe. Alam nyo kapatid, ang ating Diyos sa Espiritu walang itsura. Hindi ka pwedeng kumuha ng mga itsura, tapos sabihin mo, ito mukha ni Lord. Doon nagalit si Lord eh. Ang sabi naman nila, si Yahweh yun eh, sinasamba nila eh. Kaso gumawa sila ng itsurang calf. Tapos ginto naman, dapat nga, di ba? Parang sa atin, dapat sambahin nyo yan. Ginto yan eh. Mukha naman tao ah. Pero alam mo kapatid, sabi ni Lord, huwag kang gagawa ng imahe. Going back to the story. Sabi doon, nagalit si Yahweh at tatapusin niya na. Sabi niya, papatayin ko na yan, Moses. Sabi ni Moses, Lord, alalahanin mo po, di ba nag-promise ka kay Abraham? Nag-promise ka kay Isaac? Nag-promise ka kay Jacob, pararamihin mo kami. Kung gagawin mo yan, mauubos kami. Nakalimot ba si Lord dito? Hindi nakalimot si Lord dito, kapatid. Pero alam mo, napakaganda rin, no, kapag pinangahawakan natin yung pangako ni Lord. Kapag oras na nagsisi ka na. Si Moses kasi dito, parang may may issue din si Moses eh. Hindi niya kasi alam kung gaano nakagrabe yung maling pagkakagawa ng mga tao. Alam mo, pagkababa ni Moses, grabe kayo, mas matindi pa yung parusang ginawa niya eh, kaysa sa Diyos eh. Dinurog yung guya, pinainom sa kanila, tapos pinatay. Patayin nyo, kalahin nyo. Si Lord, hindi, papatayin lang sana eh. Pero si Moses, pinainom pa ng dinurog na gintong guya, tapos pinapatay sa kapwa lahi niya. Minsan, di rin alam natin, no? Pero kahit na, pinanghawakan ni Moses. At ganun kaganda, kapag nangako si Lord, hindi niya yon kinakalimutan. Sa ilang taon ng buhay ni Moses, kapatid, ang konti lang ng ginawa niya kumpara sa dami ng kabutihang ginagawa sa kanya ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mabuti si Lord sa'yo. Kapal na mukha mo. Mabuti si Lord sa'yo, kapatid. Huwag mong kakalimutan yan. Kaya sabi dito, kaya hindi na tinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mamamayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Sabi. Meron pa, di pa tapos, sabi ko sa inyo eh. Di pa tapos.
Complete blessings of Abraham. Ito ang ganda kay Abraham. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian kay Isaac. May pamana, kapatid. Ang sarap. Sana all. O, di ba? Napasana all? Kaya sumunod ka sa Panginoon kung gusto mo may maipapamana sa pamilya mo, sa anak mo. Pamana, utang, no? Mamamana ako sa iyo, nak, pagsubok, para tumibay ka. Diba? Yung tama ka doon, matanggap lang yung SSS pension, di ba? Okay na. Pero ito, hindi to SSS, kapatid. Tapakayaman ni Moses, kilala siya sa Katimugan. Tama ba ako? Sa Timog siya. Isa sa pinakamayaman sa Katimugan. At nung namatay siya, binigay niya kay Isaac lahat sa panganay niyang anak. Pero binigyan niya din yung iba niyang anak. Pero mo, si Isaac kasi, siya talaga ang tunay na anak ni Abraham. Kanina pinag-usapan natin yung favor, di ba? Yung favor talaga unfair. Ano yun? Parang, it will make other people na parang unfair naman si Lord. Bakit? Anak kami ni Lord, ah. Anak ka ba ni Lord? Anak ka ni Lord, eh. Dapat lang, kung may uunahin ka, anak mo. Amen? So magmumukha talaga unfair. Pero para hindi na unfair, tanggapin nyo si Lord. Sino ka manonood na online, tanggapin mo rin si Lord. Ganun talaga. Mahal ni Lord lahat ng tao. Pero iba ginagawa ng Panginoon sa mga anak niya. O, di ba, Kuya Jogard, natanggap mo yung grand prize? Parang ano, no, wag kayong mag-scatter, ha, mamaya sabihin nyo, mag-scatter ako, anak ako ni Lord. Hindi gawain ng anak ni Lord yan, ha? So, sabi dito, namatay si Abraham. Ang dami niyang kayamanan, iniwan sa kanyang anak. Pinapunta sila sa silangan. Siguro ang sarap maging anak ni Henry C. Oh, no. Pero okay lang, ako, kung papipiliin ako, same parent pa rin. Sila pa rin yung magulang na pipiliin natin, amen? Kasi alam ni Lord. Pero iba din pag may pamana. Iba din eh. Iba din. So sabi dito, eto maganda to kapatid, ha? Nabuhay si Abraham ng 175 years. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay. Pero iba isipin, kontento lang sa buhay. Kapatid, kung tamang translation ito ang tamang translation dyan, mas magaling ako sa nag-translate. Hindi, joke lang. Ito ang tamang translation dyan. Sa sobrang dami ng kayamanan ni Abraham, hindi na siya pa pinagkulang o naghangad pa ng kung ano pa sa buhay niya. At namatay siya ng sapat at hindi pinagkulang ng Panginoon. Ayun na, tumatawag na. Gusto nang tumanggap sa Lord. Hello? Natanggap ka na ba sa Lord? So, kapatid, sino gusto mamatay na... Actually, dito sabi, gusto nang mamatay ni Abraham. Okay na ako, Lord. 175 years, naging napakayaman, ang dami kong anak. Hindi niya na hinahanap. Hindi na pa siya naghangad pa ng kung ano pa sa buhay niya. Gusto niyo bang mamatay ng ganyan? Yung iba, ayaw pa mamatay. Hindi, ang dami ko pang gagawin, Lord. May pangarap pa ako. Hindi, si Abraham dito, kontento na. He knows, I'm done. Ang sabi dito, in English, died in old, ripe age. Hinog na. Dapat na siyang mamatay. Sabi niya, Lord, ready na ako mamatay. May pamana na ako. Meron na akong, yung mga anak ko, masunurin. May takot na sa Panginoon. Napamana ko na yung pananampalataya ako sa kanila. At ako ay, pwede mo na akong kunin, mas masaya sa langit. Wow. Sino gusto mamatay ng ganyan? Alam ko, ayaw nyo pang mamatay, pero ako gusto kong mamatay ng ganito. At ang namamatay lang ng ganito, ay mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. So mga kapatid, with all this blessing, what a lavish life we have in the Lord. I know, hindi ko kayo inaano na makukuha nyo ang gusto nyo. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, makukuha nyo yung pangangailangan nyo. At kapag handa ka na, makita ng Panginoon sa pagtutuwid niya sa atin, ibibigay niya na yung mga kagustuhan natin. Kasi hindi rin mabuti na kukuha natin lagi ang gusto natin. Kasi napapahamak tayo. Pero ang maganda sa Panginoon, unang tuturuan kanyang
matanggap yung mga pangangailangan mo at kapag mature ka na and you are ready. Sabi nga ni Lord mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan sa malaki. Kung ready ka na mag-asawa, bibigyan ka ni Lord. Kung ready ka na mag-boyfriend, bibigyan ka niya. Kung ready ka. Kaso di ka pa ready. Kung ready ka na magkaroon ng bahay, bibigyan ka na ni Lord. Amen? Ako feeling ko, Lord, ready na ako Ready na. Ha? Teka, nagkakagulo. Ano po? Ha? Yung church? Ready na ba ang church? Ready, feeling namin, Lord, ready na kami. Laluwig na kami. Init. Diba? Kung ready na tayo, kapatid Hindi na may pagkakait. Diba alam mo yan pag magulang ka? Hindi mo ipagkakait sa anak mo yung baril, lalo na kung pulis siya. Bibili mo pa ng Armalite yan, o kanyon, o bulletproof. Pero kung alam mong yung anak mo, sisiga-siga sa kanto, kahit bigyan ng batuta yan, hindi mo bibigyan ng batuta yan. Hindi mo, kapatid. There is a secret thing in Christian life. You can live a lavish life. You just need to follow and obey and trust the Lord. Trust His season. Trust the process of the Lord. Kailangan mo lang mag-antay. Ngayon, mga kapatid, nakalimutan nyo na istorya. Nakalimutan nyo na. Nakalimutan na natin. We need to learn na magtiwala sa Panginoon. Hebrews 11:17, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Sapagkat nananalig si Abraham, kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. You see? Kung kinukuha sa'yo, partner na unbeliever, papalitan ni Lord. Kung yung may partner ka na unbeliever, gagawin ni Lord na believer yan. Kung nangangarap ka sa pag-aaral mo, business, trabaho, trust the Lord. Continue your faith in the Lord. Huwag mo agad isipin, napakahirap agad, kapatid. One at the time. One at the time. Huwag kang pumunta ng level 10 kung nasa level 5 ka pa lang. Enjoy your level 5. Sa mga gamer dyan, di ba? Gusto natin, gusto kong kalabanin yung boss. Kaso novice ka pa lang. Di ba? O limaw, sa mga nag-ML, lalabanan ko yan, ano na yan? Mythic na yan. Ano ka pa lang? Warrior. Di ba? So learn to trust the Lord at your season. May panahon ng Panginoon. Kaya kung ano yung challenge mo ngayon, harapin mo, kapatid. And be excited. Take it as a challenge. Don't take it as a burden. Hindi sumpa ito. Tinatanggal ni Lord ang sumpa. Hindi niya tayo sinusumpa. Ayaw niya tayo mahirapan. Tinatanggal niya yung paghihirap natin. Totoo yan, kapatid. Ulitin ko. Hindi niya tayo pinahihirapan bilang Kristiyano. Tinatanggal niya yung mga bagay na magpapahirap sa ating mga buhay. Ayan po ang sikreto, kapatid. Sapagkat nanalig si Abraham, kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga nangyari, parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Ang ganda, kapatid, no? Ganda ng storya. Minsan, naiintindihan ko kayo. Maintindihan nyo rin sana ako. May mga panahon na nahihirapan tayo sumunod sa Panginoon kasi nakikita lang natin maiksi lang. Yung sitwasyon lang natin. Pero, sabi nga ng Panginoon, pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. That's faith. Paniwalaan mo. Tignan mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pero sige, ano ka pa rin, isipin mo na lang yung mga ginawa na sa'yo ng Panginoon ngayon. So far, so good. Yeah. Hindi ko pagsisisihan tong, at alam ko hindi nyo rin pinagsisisihan yung pagsunod nyo sa Panginoon. Ito ang ibig kong sabihin. Ito, alam nyo, akala nyo tapos na, no? Hindi pa tapos. Ito na yung pinakamaganda. Nandun pa lang tayo sa exciting part.
Ito na yung climactic part. Galatians 3:17-18. Ito ang ibig kong sabihin, may kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay binigay niya 430 years taon bago dumating ang kautusan. Kaya, ang pangakong iyon ay hindi ang mapawalang bisa o mapawalang saysay ang kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit, ang totoo, kasi na prophecy ni Lord kay Abraham, sa kanyang lahi magmumula din si Jesus. Hindi lang kay David. Walang kabuluhan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit, ang totoo, binigay ng Diyos ang pagpapalam bilang pagtupad sa pangako niya. Kung babasahin mo yan in the earlier, sabi diyan, hindi lang mga pangako sa mga apo, kundi sa apo. Ibig sabihin, may isang apo na binabanggit. At itong apo na ito, hindi niya lolo si Abraham, no? Ginamit lang. Ayoko kayong malito. Ginamit ng Diyos si Lolo Abraham para mapangyari ang pangako niya na darating ang isang tagapagligtas para sa ating lahat. Mga kapatid, pwede mo tawagin uli ang ating worship team. And we will worship the Lord as we read this. Sabi sa Galatians chapter 3:29, dahil kayo ay na kay Kristo, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Mga kapatid, tingin kayo sa akin muna sandali. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng blessing ni Abraham, ng Diyos kay Abraham. Siguro maganda yung krus, no? Maganda. Para, ngayon, alam ko ito, maaawit nyo ito nang galing sa puso nyo. Kung aking bibilangin, mga pagpapala, isa-isahin, parang ang dami na ba, kapatid? Kapatid, ito na yung pinaka-extreme of all blessing. Kung iisipin natin, bakit naman ginawa yun ng Panginoon kay Abraham? Bakit kailangan kunin ng Diyos si Isaac? Isa lang naman yun eh. Di ba niya naisip na napakabigat para sa ama na nag-antay ng 99 years? Tapos kukunin niya lang bigla isang araw. Alam mo kapatid, kung iniisip natin ganon, na ang Diyos ay kabigatan sa buhay, ang kanyang salita ay burdens, ang church ay kaaway, o kontrabida sa ating buhay ang kabanalan ng Panginoon, I want to remind you. Kung iisipin natin na ang Diyos pinagawa ng isang bagay na karumal-dumal si Abraham, gusto ko sanang sabihin at paalala sa iyo, ibinigay ng Ama natin sa langit ang ating Diyos. Sino ang karumal-dumal sa atin? Sino sa tingin nyo? Ang gumawa ng karumal-dumal, sino ang masama? As we talk about this, we realize God is really good. Kung titignan mo yung istorya, para ang hirap ng pinapagawa ng Diyos sa bawat Kristiyano. Pero kapatid, kung merong mang masama dito, tayo yon. Ikaw at ako. Kung napakahirap kay Abraham, itiisip mo, Lord, ang hirap, hindi ko kaya, kapatid. Nasabi ko na lahat ng blessing na pinangako ng Panginoon. Pero ito, kung hindi ka pa rin makuha sa lahat ng blessing na binanggit ko sa iyo, ito yung nag-iisang blessing. I don't think, kung ikaw may puso ngayon na malambot, I don't think na kaya mong tanggihan. Ang Diyos, binigay niya sa iyo ang kaisa-isang anak niya para sa iyo. Sino ka? Sino ako? Meron ba makapagmamalaki sa atin? Meron ba dito na proud na dapat kong tanggapin ang biyaya ng Panginoon? Meron ba sa atin na mga Kristiyano na naglilingkod ako sa Panginoon? Bakit ba? Meron ba sa atin? Ito title ko. Ito ako. Mabait akong tao.
Kapatid, sa karumal-dumal na ginawa natin, inilagay natin ang Diyos sa isang sitwasyon para patayin ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo at para sa akin. Alam mo si Jesus, pagsamasamahin mo lahat ng tao sa buong mundo sa isang timbangan, ilagay mo lahat ng tao, mula noon kay Eva at Adan hanggang sa huling tao, ilagay mo lahat ng hayop, buong mundo, galaxy, panahon, sitwasyon, kayamanan, at ilagay mo sa kabila ang ating Panginoong Hesus. Hindi masusukat, walang katumbas. Hindi kayang bilangin ng bituin at buhangin ang kabutihan sa iyo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Tanggapin mo sa puso mo. Aminin natin ang ating pagkakamali. Humingi tayo ng tawad. Alalahanin natin kung ano yung tinanggap natin sa Panginoon. All this blessing ni Abraham are secondary. But it's too much. But Jesus Christ, ang ating tunay na gantimpala sa buhay na ito. Tayo tayong lahat mga kapatid.